Magandang araw ulit mga kababayan at maraming salamat sa oras na ipagkakalob niyo sa amin para manood na naman ng isa pang talaga namang ka-inspire na story. At nandito pa rin tayo sa Rome, Italy. Ngayong araw mga kasama natin ay si Ate Penny, which is isang cake maker dito sa Roma. Maraming salamat po sa oras na pinagkalob niyo, ma'am. No, maraming at, salamat. Gusto ko lang magkwentuhan lang tayo at sana makapag-inspire sa ginagawa natin. Ang layunin lang ng ang GSS ay talaga namang makapag-inspire na pwede pala magnegosyo dito sa kung saan man kayong bahagi ng mundo nando doon, ay kayang-kaya nating mga Pilipino na magtayo at magsimula ng isang negosyo. Okay. So, gusto ko lang masimula natin ang kwentuhan natin simula nung pagkabata ni Ate Penny. So, saan ba kayo lumaki at paanong klaseng pagkabata meron kayo? Allora, bale, lumaki ako sa Oriental Mindoro, from Canubing Dos. Okay. Mag-hello ka sa mga taga Mindoro. Okay, hello po sa lahat ng mga taga Mindoro, Calapan Oriental Mindoro, Canubing Dos. Okay, hello po sa inyong lahat. Okay. Wala, normal po. Bale, 5 kaming magkakapatid. Okay. And then, ako yung panganay. Breadwinner. Hindi. Hindi ko masasabi. Kasi naman, na-provide naman ng parents. Ng parents yung pag-aaral namin. Okay. Yung simpleng buhay. Opo. Ang tatay ko, meron kaming konting sakahan. Nag-Saudi Arabia ang tatay. Okay. So, from parang grade 1 ako hanggang nag-grade 6 ako, ganun siya, pabalik-balik siya. And then, ang nanay ko nasa bahay lang. Okay. And yun, ganun. Napapasok kami sa magandang... siyempre, pag nasa Saudi ka nung araw, that time, medyo maluwag-luwag na buhay, di ba? So, sa eskwelahan ng mga madre, gano'n. Yeah, and okay. then, kumbaga, hindi maluho. Yung tama lang, pero at least hindi hirap. Hindi Ika nga. hirap, okay. Wow. So, nasa abroad si Daddy, naiwan si Mami sa Pilipinas. So, nung time ba na bata ka, since nag-abroad na yung tatay mo, pinangarap mo rin ba na balang araw mag-abroad ka din? No. Okay. So, anong nangyari at bakit nauwi sa Italia? So, ano nangyari? Gusto ko lang kwentuhan mo paano ka nakarating dito sa Italy. Paano nakarating? Allora, after graduation, registered midwife ako. Okay. After graduation, nahilig ako sa pagkanta. Aha. So... Sample? Joke lang. Nahilig ako sa pagkanta. So, kasi hindi nga mapoprovide ng family yung mag-voice lesson ka, etc. etc. So, after graduation, nakapagtrabaho ako, ang tita ko may private, may lying-in clinic. So, hindi pa ako graduate, nagtatrabaho na ako sa kanya. And then, after graduation, nag-aral ako sa sariling sikap ng voice lesson. Okay. Nag-graduate ako nag-aral ako sa Center Pop Music Philippines sa atin. Oh, wow. Okay? Galing. And then, so, alam mo naman, hilig. So, kumakanta ko dyan, kumakanta ganun. So, parang, sabi ng tatay ko, walang yumayaman sa pagkanta. Okay. Sabi nila. Tapos, and then, nauna dito sa Italy, ang tita ko. Okay. Meron akong 2 tita. Kasi malaking pera. Malaking pera talaga. Kailangan para makarating ka dito? Malaking pera din. 180,000. Okay. Tapos yung sweldo kasi, ang laki. Okay. Tama. No? Tama. So sabi nila, parang papuntahin mo na lang dito si Penny para magtrabaho. At kumita ng mas maganda. Kasi magbe-babysitter. Okay. Ganon. Yeah. Hindi ko alam na pag nag-babysitter ka naman wala kasi akong alam mo yung, minsan ko naisip na gusto kong pumunta ng ganyan, pumunta ng ganyan. Wala. Parang ganun lang. Simpleng bata, simpleng dalaga, laki sa probinsya, na ganun na may trabaho, ganun. Then, i-pursue ko lang yung pagkanta ko. Okay. Gusto ko talaga kasing kumanta talaga. That time. That time. So, tapos parang alam mo, a week lang, 2 weeks, binigay ko lang yung passport ko. And then parang may binabayaran ka. May binabayaran tao. Para makarating ka rito. Para makarating dito. Oo. So, anong year to? 1993. Tagal nyo na pala dito. Grabe. Oo. So, 1993, nakarating ka na ng Italia. So, ano yung first job mo? Domestic. Okay, that's fine. Domestic helper. Maraming... Tapos alam mo yung first job dapat ko proud tayo. Domestic. Oo, domestic ako. Marami tayong mga kababayan na OFW na yun yung trabaho. Para sa akin, hindi dapat ikahiya ng isang Pilipino ang pagiging kasamahan sa bahay o nagtatrabaho sa mga banyaga. At inunaday, lalo na kung yun yung naging stepping stone nyo para maging successful kayo na negosyo kung saan man bansa kayo nandoon ngayon. So para sa akin,
walang dapat ikahiya o No, di ba? Doon sa Oo, pagiging wala trabaho. naman kasi. At saka, At oo. maging proud tayo na Oo. dahil ang laki. Hindi kasi babysitter na domestic, alam mo yung lahat. Oo. Naranasan ko pa dati. Kasi nakuha ng mga tita ko yun sa Porta Portese. Ano yun? It's a kind of dyaryo Okay. na makakahanap ka doon ng trabaho. Aha. Naranasan ko magpintura ng grill na. So, pumunta ka dito, ang alam mong trabaho mo ay magiging Babysitter lang. Babysitter ka, nanny. So, bata. Oo, mag-aalaga ng bata. So, Oo. tapos pinagpintura ka, kamo. Oo, kasama yung pagpintura. Tapos tuwang-tuwa ako kasi nasa last floor siya. Okay. Alam mo, Bakit emotional ka masyado? oo nga, hindi kasi naalala ko yung... Yung struggle. Oo, kasi alam mo dati, yung... Aha. Kumbaga may tagalaba ka, mag-aaral ka lang, Okay. ganon, yung ganon eh. Tapos pagdating mo dito, Ikaw pala gagawa ng lahat. ikaw ang gagawa ng lahat. Tapos, alam mo yung, nagpipintura ako ng gate ng mga amo. Tapos, tuwang-tuwa ako pag magtatapon ako ng basura. Naalala ko yun kasi makakalabas ako. Wow. Para makalabas lang ako. So, yun yung paraan lang para makalabas ka sa loob ng bahay ng malaking mansyon. Oo. Magtapon ng basura. Oo, Para sa nasa ano para ka? sa noon, malaking bagay na yung makalabas ka, mawala ka muna saglit kahit na 5 minuto lang. Oo, kasi tapos, alam mo yung hindi mo alam yung language. Grabe. Tapos yung, ang sinasabi ko nga pagka, halimbawa, buonanotte, Aha. na good night, no? Ang sinasabi ko parang, arrivederci. Tapos pinagtatawanan nila ako, yung gano'n. Pero, okay lang kasi, then sabi ko nga, paano ko matututunan tong language Parang na to? fluent na kayo mag-Italian ngayon. Hindi ako fluent mag-Italian. Alam mo, maraming mahirap ang Italian. Kaya lang kasi, Oo. dahil nga nag-babysitter din ako. So, natuto. Kailangan mong kausapin sila ng salita Kailangan nilang ko lingwahe. salita. Tama, Oo, di ba? Ganyan. Tapos, lagi kong, pamula na nagkaroon ako ng anak, lagi kong nakakasalamuha is mga Italian, mommies. Okay. Yeah. So, kailangan, kumbaga, may mga kinokorek ka, Aha. o ganon. So, ganon. Pero kung yun sa isang Italiano, pag narinig nila yung mag-Italian ako, mali-mali pa rin yung Italian ko. Kasi parang natutunan muna na... Well, at least we're trying, di ba? Parang Yeah, yun. Importante sa akin. So, ngayon, nagtrabaho ka bilang isang babysitter, ika nga, sa isang private household. So, ano nangyari mula nung 1993 na nandito ka? Ilang taon ka nagtrabaho doon? Nagtrabaho ko doon months. Months lang. Oo. And then... Ano naging trabaho mo next? Next is babysitter pa rin. Pero overall yon lahat yon. Pero mas mas madali na. Siya yung, alam mo yon kasi, alam mo yun, newly graduate ka. Okay. Konti ang alam mo sa kasi nga, kumbaga, mag-aral ka lang, may naglalaba, may ano. Yeah. Although marunong ako ng gawain bahay. Pero hindi gano'n na Kasi nga, preciso ba? kasi dati yung mga ginagawa sa Pilipinas, hindi mo ginagawa yon. Pagdating dito, gagawin mo yun. Okay. For the sake of survival. Diba? Malaking utang na loob ko dun sa una ko na amo na yon kasi siya nagturo sa akin ng lahat kung paano. Although beddings, alam ko na kasi sa hospital tuturuan ka mag-beddings. Beddings, no? Yeah. Pero yung lahat ng, parang naging nanay ko siya, tinuro niya lahat sa akin, naging mabait siya, tinuring niya akong parang kapamilya. Okay. Sabay-sabay kaming kumakain. Galing. Na ako, hindi pa that time, kasi nanggaling ako sa pamilya na hindi doon ka kumain sa kusina, which is normal naman. Yeah. Tapos biglang bagong amo. Parang sarap lang ng pakiramdam na parang welcoming masyado na tinitrato ka ng pamilya. Oo, ganun. Pero ano pa rin ako. And then after that, nakilala ko nagtatrabaho din ako kasi free kami ng Thursday, afternoon, and Sunday. Okay. So, dahil nga babysitter ako, pati Thursday, nagtatrabaho ako. Sipag. Di ba lahat tayong mga OFW nakaka-resonate kasi hindi pwedeng isang trabaho lang. Hanggat maaari, maximize mo yung time para mas kumita ng mas malaki para hopefully, makapagpadala. Unang goal natin, makapagpadala sa pamilya. Ikaw ba, pangarap mo nung nandito ka na, ano yung mga hugot ninyo na tinatawag na ano ba naman yun? Parang sinasabi mo nga, nakalabas ka lang ng bahay, parang achievement uy, isa lang nakalabas. Pero, the reason we're doing this, ano yung biggest why mo that time na bakit mo kailangan gawin to? Para makatulong sa pamilya din. Yun din lang yung talaga gusto mo. Yun lang, para makatulong sa pamilya. Pero hindi naman ako nakatulong sa pamilya, sa tingin ko. I mean... Talaga ba? Kasi after dumating ako 93. Okay. 96 nag-asawa na ako eh. Okay. Dito ka na nag-asawa. Pilipino na pangasawa mo, Italiano? Pilipino ang napangasawa ko. O Pilipino din? Pilipino ang okay. napangasawa ko kasi... so 3 years ka pa lang, nag-asawa ka na dito? 3 years pa lang. Pero yung buong 3 years naman na yun, ano yan, all yan, pinapadala ko yan sa
hindi, Ay, nakatulong. natulungan ko silang magpatayo ng bahay sa Manila. Yeah. Sa- So, malaking- natulungan na, hindi ako lahat. Oo, tama. Oo. Natulungan ko So, malaking sila. bagay na yan para sa akin. Oo. Ang maswerte lang din ako kasi hindi yung pamilya ba na andito ako, susuportahan ko, paaralin ko yung mga kapatid ko. No, meron sila mga educational plan. So, okay, kumbaga, at saka, nagpapasalamat din ako sa nanay at tatay ko kasi nung nag-asawa ako, sinabi nila na hindi mo na kailangang tumulong Bait naman. kasi may asawa ka na. Ang bait naman ng parents Okay. niyo. Oo. Oh, yun. So, Galing. naging, kaya, Ilan ba kayo magkakapatid? 5. 5. Tapos ikaw yung nasa abroad o lahat nasa abroad? No, ako lang. No, sa ngayon, Oo. ngayon kasi, ang 3 na lang kami ngayon eh. Okay. Oh, yung, Pero that time, nung That time, nakapagpangasawa ka na, ikaw lang nasa ibang bansa. So, ikaw yung nagpapadala. Pero lahat sila, well, si Daddy ex-Saudi naman, siguro nakapagpundar na rin ng Nakapagpundar, maganda-ganda na rin yung tsaka naipundar may niya. bukid naman. Oo. Tapos may negosyo sila. So, hindi, kumbaga sa'yo, it's only entirely up to you. Hindi mo na obligasyon. Ika nga, that sinabi naman din ng Business tatay mo. lang. Oo. That's good. So, Oo. kung kailan mo lang maisipan, kung kailan Oo, medyo yun maluwag, at lang. kung kailan mo na gusto, Oo, ganun magpadala. lang. Napakasarap, di ba? Parang ganun. So, kailan dumating yung point na, nagtrabaho ka na, panibagong trabaho ulit. So, ano nangyari? Doon sa journey mo, kasi napakatagal eh. Ang haba ng panahon mo. Oo, hindi. Tapos, Alora, 96. Dahil 96, tapos Sunday pumupunta ako ng church Okay. sa Urbana. Choir ako ng Ito yun na yung pagsing, Oo, inaalay mo na yung oo. skill mo ng pagkanta sa simbahan. sa simbahan. And then, nakilala ko doon ang aking asawa. Okay. Banda rin. Siya, tumutugtog Tumutugtog siya. din. Oo, Okay. tumutugtog siya. So, ayun. Eh, di ba bawal naman yung live-in? Okay. Nung panahon Lalo pagkakatoliko, di ba? Oh, tama. Laking probinsya. Laking probinsya. Oo. So, nagpakasal kayo, sa madaling salita. Nagpakasal after ng 8 months lang kami na Mag-boyfriend. Mag-boyfriend. Ubuti nga, maswerte din ako na. Ilan taong ka nito? Nagpakasal ka? 19, 3 years later, 23. Oh. 23 ako kasi, Not too bad. kailangan ko pa ng consent ng magulang eh, kasi Yeah. wala pang 24. Okay. So, nagpakasal kami. And then, yun na. Nagpakasal kami, hindi agad kami nag-anak kasi ayaw namin ipauwi sa Pilipinas. By anak choice. Namin. Oo. Oo. So, at saka in-enjoy namin muna na kaming dalawa lang. So, family planning, ng 96 ako. Kailan pinang after 4 years pa. Kiara is 99. Ang first ko. First baby, pinanganak 99. Okay, so 4 years later pa. Oo. Oh, that's fine. I mean, obviously, Oo. so, ilang taong ka na nun? So, 23 plus, 26, alam ko naman ako. nanganak ka. So, first baby, so 3 years later. So, yeah, so Kasi, parang oo. ganyan. Okay, so anyway, so nagtatrabaho ka, nakapag-asawa ka na, wala ka pang anak. Ano yung mga pinakamatinding pagsubok na pinagdaanan mo na masasabi mo, gusto ko nang umuwi? Meron ba? Walang ganun. Parang andito na yung oportunidad. Okay. Malaking pera talaga. So, walang dumating na challenges at all? Kasi meron yan. Para sa akin. Meron, nung una, Oh, yun. hindi ko pa namit ang husband ko. Ano yun? Pinaka-challenges na talagang ika nga na gusto mo nang umuwi dahil sabi mo nga. Gusto ko na umuwi kasi namimiss ko yung pamilya ko, no? Oo. Tapos andito yung dalawa kong tita. Okay. Pero may trabaho sila, may pamilya silang kanila. Okay. Tapos, yun lang kasi yung time na nalayo ako sa pamilya. Oo, tama. Tapos, tapos yung ang hirap nung pinagdadaanan mo kasi, Ikaw lang mag-isa eh. Umpisa ka lang. Oo, hindi mo naman alam yung ganyan. Tapos kailangan mo pang Tapos bata ka pa. magpintura ng Bata ka pa. Oo, ganun. Yun lang. Parang So, yun lang yung sa sana part umuwi mo. na ako. Oh, so, paano, ano yung nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na, hindi, kaya mo to, Penny, kaya mo yan. Andito na ako. Ang laki Opportunity na lang talaga, yung oportunidad na lang. Parang andito na ako. Gumastos ang magulang ko ng 180,000. Para makarating ka rito. Parang iniloan pa yung Yeah. titulan ng lupa. Oo. So, kailangan mabayaran ko yon. And then, after ko na nabayaran yun, parang, alam mo yun, parang nasanay ka na rin. Oo. Na-meet ko yung asawa ko, yung Boyfriend mo, yung asawa mo na ngayon. Asawa ko nga na ngayon, parang, alam mo siya, parang, okay na. Okay. Yung parang, Na-overcome mo na, naging happy ka na, nag-iba na yung pananaw mo. Okay, so tapos ngayon, so nagtrabaho ka ng ganun, paano na nag-transition para after nung mga ilang years, nag-asawa ka, nagkaanak? okay. Ano yung, tapos ngayon? Nagkaanak, and then, pagka may anak ka kasi dito, napakahirap. Okay. Kasi, although meron ako mga part-time na dinadala ko yung anak ko. Yeah. Maswerte lang talaga ako dahil ang asawa ko,
napoprovide niya yung pangailangan. Pangailangan. Although, wala kami talaga naipon. Okay. Yun ang sinasabi sa'yo, wala kaming naipon, wala akong magandang bahay, wala akong ano. Okay. Meron lang kaming kapirasong lupa Okay. nasa amin. Ano. Sa probinsya to? Sa No, Pilipinas? Sa Manila. Okay. Manila. Okay. Yun lang ang meron ako. And then, kasi nga, parang ayaw kong iuwi yung anak ko para makapagtrabaho ako. Tama. And so, ako nag-aalaga ng bata. Alam mo, pagka maliit ng mga bata, laging may sakit, Tama. may ganon. At Yeah. saka, pinilit namin na hanggang yung first 3 years old, hindi ko siya ialagay sa ano. So, yung nanganak ka, so yung unang 3 taon hindi ka nagtrabaho, talagang si husband lang yung nagsusupport para makatawid. Okay. Medyo nag-umpisa na ako, na 3 oras, 4 na oras. Siguro may marami akong time. Oo. Parang okay, bakit kailangan ko pang, alam mo lang, gusto ko, ako lahat yung pagkakain ko sa baby ko. Nanggaling din sa'yo? Nanggaling din sa akin. Okay. So, nag-umpisa ako sa biscuit, nag-umpisa ako sa, tawag dito chambiloni, no? Okay. Pang breakfast. So, ikaw ang gumagawa? Ako ang gumagawa para ibigay ko sa anak ko. So noon pa lang, nag-start ka na mag-business bago ka naging cake maker? Yes. Okay, so... Nag-umpisa ako sa bahay. Oo. So, nag-start ka gumawa ng biscuit nila? Ng mga bata. Oo. Lahat ng babaon, lahat ng hanggat Galing. maaari. Hindi ko pa, alam mo nga, minsan, alam mo yun, pero kanya-kanya naman, kanya-kanya tayo. Tama. Hindi, kasi yun yung pwede mong gawin eh. Yun ang pwede kong gawin. Parang tulong pa na sa asawa ko na, parang, madagdagan mo lang income niya at kumbaga pagsasama. Konti na lang yung, I mean, nung nag-umpisa ako na parang hindi ko nabibilhin. Oo nga. Ako na lang ang gagawa. At saka mas okay para sa mga anak ko na alam ko yung kinakain nila. That's one thing, di ba? Oo, Ang galing. alam ko, Oo. ganun. So nag-aral ka ba o paano mo natutunan yung mga bagay na? Nag-umpisa ako ng YouTube lang. Okay. And then, merong mga online Okay. na school. Aha. Bailiwick Academy. Okay. Sana pag Bailiwick Academy, hindi. And then, nung hanggang sa... basta ganun siya. So nag-start ka na maggawa ng biscuit para doon sa mga bata. Unang-una, ang nasa isip mo lang, para hindi ko nabibilhin yung papakain ko sa anak ko, para ito na yung bibig ko. Tapos ngayon may mga bumibili na. Nag-umpisa na, okay, tikman mo to. Aha. Gawa ko hindi na to. ako bibili ng regalo, magdadala na lang ako ng ganito. Ang galing. Parang ganun. Sa mga birthday ng birthday. ng mga bata ng mga kasing edad ng anak mo. Oo, tapos may isang alam mo yun, isang kaibigan ko, niregaluhan ko, then yung kaibigan niya nakatikim, and then may isang nag-order, then parang naging na siya. Ang galing. Naging katena na siya na... Okay. Alam mo, ang wish ko lang nun, sana naman may mag-order kahit isa, once a week, no? So, magkano yung magkano investment mo? Magkano puhunan? Tapos pagka nabili, magkano? Walang ganun eh. Parang... Hindi ka nagko-costing dati? Hindi ako nagko-costing dati. Alam mo, sa ngayon talaga, ngayon pa lang ako nag-uumpisa ng mag-costing. Ngayon pa lang ako kasi parang kung ano lang yung sa market. Yeah. No? Exactly. So, nung gumagawa ka ng biscuit, at the same time, sabi mo nga, lumalaki na yung anak mo, obviously, kailangan mong gabayan yan hanggang ilang taon na talagang hindi ka muna nagtrabaho, maliban dun sa ginagawa mo ng pagsaside hustle ng biscuits. Ilang taon mo ginawa yun? Kasi hindi naman ako after, nung maliit lang siya, nung first 3, and then, nung medyo, lumaki na siya. Pumasok ko na uli? Pumasok na ako pa-part-time ba? Ako yun nga. Bago siya, pag nahatid sa school, bago sunduin, yung in-between ng wala kang oras, tatrabaho ka na. Hindi, para-paraan lang yan eh. Alam mo tayo mga Pilipino, pagdating sa mga ganon, dahil pumunta nga tayo dito, sabi mo nga, opportunity na yung nandiyan dyan. So obviously, lahat ng pwede mong gawin, at the same time, ang ultimate goal kasi ng isang magulang, para sa akin ako, di ba, na makapag-aral yung anak mo na mas maayos dito. Tapos pangalawa, kung wala ka namang gagawin, bakit hindi ka magtrabaho? Di ba? So nagtatrabaho ka part-time. Paano ngayon nagsimula yung... Kasi nagbibiskit eh. So hindi mo tinaray na i-pursue yung pagtitinda ng biscuit na baka sakali may pagkakataon? No, hindi. Ang nangyari kasi is, gusto ko lang na malaman ng kasi salamat din sa asawa ko, alam mo, sa hotel siya nagtatrabaho. Yeah. Pinili niyang lagi siyang mag-night duty, night yung kanyang shift para siya ang makapag-alaga ng bata sa umaga. No? Kasi ikaw yung magtatrabaho sa umaga. Sakripisyo din yung, alam mo yung halos hindi na kami nagkikita. Ang mag-a-appear na lang kayo, pagpasok niya, alis na naman. Kaya dadalhin niya yung anak ko dun sa trabaho niya. Sa trabaho ko. Okay. Tapos then uuwi kami ng anak ko.
Galing. Oo, Hirap. ganun ang kasi. sakripisyo na... Nating lahat. I mean, Oo, lahat nating ng sa atin. makakapanood sa atin, Oo. for sure, makaka-relate kasi yun talaga realidad kasi sa atin dito, bilang isang OFW o pamilya ng OFW, kahit nandito tayo, para sa akin, unless talagang maganda yung kita ng negosyo mo para mabayaran yung 10 euro o 15 euro per hour para pag-alagaan yung anak mo, saka ka pala mag-hire ng nanny. But then, on the other hand, we would rather ikaw na lang Parang yun kaysa iba. Kasi ganun din naman Ganun din yung kikitain, more or less Kung mag-alaga ka ng ibang anak, yun din halos yung kikitain mo. Mas kung ako. Mas maganda na ikaw na mag-alaga sa sarili mong anak. Tama. So, which is good. So, So, paano paano nagsimula yung journey ngayon ng transition? Gusto ko nang malaman. Yung transition. So nagtrabaho ka ulit, bumalik ka ulit sa pagiging pag-aalaga ng babysitter. Pero pag ko kasi ang nag-order ng cakes, konti yan hindi mo alam kung kailan meron, kung kailan ano. So, kailan nag-start yung cake making? Kasi nag-biscuit muna una So, kailan and then parang dire-diretso na. Wala siyang exactly, parang... So, ilang taon mo na ginagawa yung pagka-cake maker? 12 years. Tagal na. Okay. So, ginagawa mo yung cake, paano nagsimula? Na nagkaroon ng, parang naisip ko na... pwede pala. Pagkakitaan. Pagkakitaan. Okay. So, paano? Kailan nag-start to? Paano ba nag-start? Parang gano'n na lang. Dumiretso na lang ng Then... Hindi ko masabi kung kailan exactly talaga na... Year? Hindi mo maalala? Mga ilang taon? 12 years. 12 years. So, yung mga 12 years na yon, pag may order lang, hindi hindi ka naman nagma-market talaga. So, kung sino lang yung makakilala mo, doon nagsisimula talaga. Lahat naman ganun Pero ang ibig ko sabihin, hindi mo minaximize yung potential. Maganda pala. No, hindi pa. Kasi hindi pa. Laging ang nasa isip ko is nakakatakot. Mahal, ang dami mong babayaran. Ang ganito. Parang, alam mo yung gano'n na parang... Yeah. So, ang nangyari is, sabi ng asawa ko pa rin, sabi niya, okay, pumasok ka. So, pumasok ako. Nag-invest din ako sa... Mahal kasi pagka mga private sa school. Para mag-prefer training ng cake making na to. Para magkaroon ka ng so yung asawa mo ang nagsabi sa'yo na sige, pumasok. I-pursue mo na yung pagiging cake maker mo at mag-lessons ka. Mag-school. Ng diploma. Doon na nag-open. Kasi after mo na mag-aral, kailangan mayroon kang certificate ng may certificate qualification. Ika nga na talagang qualify ka na gumawa ng cake. And then kailangan mong OJT ba ang tawag doon? Parang sa akin, kailangan mo talaga. Well, sa akin mas maganda investing to yourself to learn kung paano pa i-level up yung cake mo. Kasi yung magawa ng cake, lahat tayo we can make cake pero yung paggawa ng yung ibibenta mo na cake na talagang pambenta at para mas mabenta mo pa ng mas mahal, ibang usapan pa kasi yun, di ba? So mas magandang mas maraming alam ka, talagang pinag-aralan, mas okay. At saka kasi para makapasok ka, sabi ko, para makapasok ako sa isang pasticceria, kailangan mo ng diploma. Tama. Kasi ang tingin nila is always yung parang maglilinis ka galing. Ganun. And then, ang nangyari is, nagtrabaho ako ng 3 months sa isang pasticceria sa San Paulo. Libre yun. Kasi kailangan may hours na specific. Parang experience mo. Okay. Complete ko yun para mabigyan ako ng diploma. Okay. Fortunately, after, natapos ko yun, siguro gusto ko naman yung ginagawa ko. At saka, alam mo, malaking bagay na friendly ka sa mga kasama mo sa trabaho. Galing. Importante yan. Para naniniwala ako doon. Importante. After nun, parang ang gaan ng magaan pakiramdam. Ang pakiramdam. And then, nung natapos ko yung oras na dapat kong tapusin, so, ciao na, babay na, After 2 months, tinawagan nila ako kung gusto kong mag-work sa kanila as assistant ng pag-cake making. Ng pasticceria proprio. Mismo na yon. Shop na to. Shop na ng mga... Okay. Doon na. So, and then, assistant ako, ganun pa rin. So, pero habang nandoon ka, ito yung sinasabi ni Coach Chinkitan, malaking aral din to sa mga nakapanood na ng video sa mga ating followers. So, sinasabi niya na kung ano yung bagay, kaya ka nagtatrabaho para matutunan mo yung mga bagay-bagay doon. So, parang ikaw, ginawa mong experience para sana malaman ko paano ba tatakbuhin tong shops ng ganito. So, sa iyo ba, in your case, ganun din yung ultimate goal mo? No. Okay. Honestly speaking, no. Kasi laging, ako kasi yung tipong walang tiwala sa sarili. Parang mahina ang aking, self-esteem.
parang pag sinasabi nila, ang sarap ng cake mo, ang Okay. sarap ng mga products na ginagawa mo, parang minsan iniisip ko, Binubola. totoo bang masarap? O parang, Binobola mo lang. Binobola Oo, mo sinasabi lang mo lang ako. yan dahil kaibigan kita. Oo, okay, lagi kong sinasabi Okay. masarap kasi libre. Yun ang lagi kong sinasabi, masarap kasi libre. Parang, Pero dapat sa akin, in my opinion, in terms of, lahat kasi tayo minsan, we always doubting ourselves, di ba? Pero on the other side, yung flip side of it, dapat daw, tayo mismo ang isang number one sold o naniniwala dun sa ating kakayanan ng in your case is kapag gawa ng cake. Para sa akin, ang ganda naman ng video na yan. So, minsan parang talaga ba? Parang may ganun eh. Hindi may iiwasan yun, pero on the other hand, na parang para sa akin, pagbutihan mo pa, di ba? Yes, oo. Hanggat kasi hindi matatapos yan eh. Lahat nagbabago, magkakaroon ng trending, ang daming pwedeng gawin. Sa cake making, ganun din. So, ano pa ba yung pwedeng i-level up natin para mas maibenta ko pa ng mahal yung cake? Yun kasi tanong eh. Maniniwala ka ba na may isang cake nagkakahalaga ng 10,000 euros? Pwedeng ganun eh. O maybe nga, mga may 50 mil pa. Who knows? Diba? sabi nga nila, Diba? ito mahal ang cake ko eh. Pagka mahal ang cake, hindi kasi binadali. Hindi Kasi basta-basta. alam ko yung ingredients na meron dun eh. Diba? Ang mahal na ng mga bilihin, sinasabi ko sa kanila. So, At saka yung skill set para gawin yung cake. Hindi, napakaraming magagaling, mas magagaling sa akin. Aha. Pero, ang sa akin kasi, ang pinanghahawakan ko lang is yung produkto ko, hindi ko tinitipid. Okay. So, andun lang siya, hindi ko siya pinapalitan para mas marami akong ano. So, ang sa akin lang kasi, kung kaya nyo, okay. Kung Okay. hindi ako pwedeng magnegosyo, Tama. nalugi ako. Tama. Yun ang sinasabi ko. Para sa akin, ako naniniwala din ako na yung pagpresyo ng mahal sa isang negosyo, may tamang market yan eh. Ibig sabihin kasi may murang, iba yung market nun eh. Diba? So, in other words, just kung alam mo kung saan mo i-market yung mahal na produkto, parang handbag din yan eh. Yung mga nakaka-resonate na mga kababayan nating OFW na mahilig sa handbag, bakit nga ba magkaiba yung presyo nung, di ba? So parang sa mga lalaki naman, iba yung presyo ng ganitong kotse, bakit mas mahal yung kotse, pero nabibili? Kasi tama yung pinaglalagyan ng market. So, ang ganda lang, kasi nakakatuwa na ngayon, nag-transition ka na. So ngayon ba ikaw isang full-time na matatawag nating full-time cake maker ka na ngayon? Yes. Galing. So kailan nag-start to? At gusto ko lang, kwento mo yung Okay. from doon sa shop na nagtatrabaho ka kamo, nagawa kang assistant, ilang taon ka nagtrabaho doon bago ka nagdesisyon? Nagtrabaho ako doon. No, dalawa sila. Parang nagtrabaho doon 2 years. Tapos nagka-pandemic. Okay. Nawalan ako ng trabaho. Okay. Kasi kailangan isa na lang. And then, kasi nga, friendly ako. Kaibigan ko lahat yung Mga empleyado? Yung mga fornitory. Mga kasama, mga boss? Oo, bukod doon. Yung nagdadala ng Mga products. nagde-deliver sila? O yung suppliers? Suppliers, yeah. Okay. Oo, so, kasi gusto ko rin na makabili sa kanila ng hindi na doon sa supermarket kasi Tama. mas mura na pag sa kanila kasi Tama. medyo okay na rin naman yung marami na akong kliyente. Okay. Pero hindi ko pa rin So parang naging yung supplier ng pinagtatrabaho mong shop, dahil naging kaibigan mo, naging kaibigan ko. And naging then, supplier mo na rin siya ngayon nung nagtayo ka na. Yes. Which is ang ganda. oo. Napakaganda. Tapos nang nawalan ako ng trabaho, wala pa sa isip ko na magtayo ng ano kasi laging nakakatakot, sobrang mahal, sobrang Okay. tapos bureaucracy ba ang tawag doon? Parang mahirap. Hindi kagaya sa atin na pumunta ka lang sa ano, okay na, pwede na. Oo. So, sabi ko, kailangan ko ng work. Wala akong work. Mhm. Then, binigyan niya ako ng work. Another, Dolce Desideri, nagtrabaho ako. Another pasticceria yon. Then, afterwards na ganyan, lagi ka pa rin assistance. Laging parang sinabi niya na kailangan bago tumaas yung lebelo mo, lagi ka pa rin, okay lang sa akin. Maghuhugas ka ng ganyan, tagalinis ka ng ganyan. Lagi akong huling umuwi. Parang hindi ko kasi sinusunod na parang 2 o'clock, tapos ka na, umalis ka na. Hanggat hindi ko tapos ang trabaho. You're always extra miles. O, ika nga. Parating sinusobrahan. Oo, Hindi ko tama. na binibilang. Basta- Kailangan matapos ko ng mabuti yung trabaho. Kumbaga, you're always the person na parang, I will give you Okay lang. 110% all the Oo. time. Parang yun. Yung ganon. So, Galing. hanggang sa may time na kasi na masungit sila, umiiyak ako sa work kasi masyadong ako, sensitive. Yeah. So, hanggang sa, sabi ko sa asawa ko, parang ayoko na. Aha. Ano na ako, sabi ko, mag-ano na lang, sa bahay na lang ako. Total, halos lahat naman nagagawa ng cake sa bahay. Yeah. No? Okay. Then, ang nangyari kasi is, So that was pandemic 2020, tapos nawalan ka na trabaho, tapos nagkaroon ulit ako another 2 years. 2 years pa. Nagtrabaho ka ulit, tapos paano nagsimula yung punto na, Ano lang
dahil... Kaya ko na to. Kaya ko na magsimula ng, ipupurso ko na to. Kailan nagsimula yun? Hindi, parang hindi, basta parang, alam mo yung hindi ko plinano na matagal. Okay. Parang, may isang lugar kasi na, kung saan ako bumibili ng mga products, Okay. ng cakes, no? Nakita ko yung stall na yun is closed. Okay. Sinabi ng may-ari ng, sabi niya, bakit hindi ka magbukas dito? Okay. Mura lang, ganito lang. Okay. Nag-umpisa ako ng mag-isip. Medyo mag-isip. Nag-isip, so bakit nga ba? Sabi ko, kaya ko ba? Okay. Kasi, mahal dito, mahal mag-ano. Naman, oo. Oo, mahal. Alam mo yun, tapos bago ka mabigyan ng ma-release ng, ang dami pupuntahan. Yung mga permits and obviously legality-wise, di ba? Para maging legitimate business ka. Okay, so inayos ko yan. Okay. Nagtanong ako sa kanya, sinong dapat kong kontakin? Ano to? Italian to o Pilipino to? Italian na, Kakilala mo rin? Nakilala ko siya kasi nga, doon ako bumibili sa kanya ng mga alam mo yung cake board. Okay. So lahat ng supplier din yon. Oo, pero hindi siya pupunta sa iyo, ikaw ang pupunta sa kanya. Meron siyang stall din sa doon. Then, dahil nga, madaldal ako. Naging kaibigan mo siya. Ang daming, ganun. Parang, okay. So, doon nag-umpisa. Then, tinawagan ko yung may-ari ng stall. So, okay, sabi ko, okay. Sabi, pinag-usapan namin mag-asawa. Okay, sige, ganun. Kasi, hirap na rin yung dalawang anak ko at saka yung asawa ko sa bahay kasi pagkadating ng 9 o'clock, bawal na kayong pumunta sa kusina. Yeah. Kasi kailangan ko na mag-bake ng cakes na para sa ano. So, may event na marating? Ito yung mga pang-event pa lang that time? Puro event lang? Okay. Ganun lang. So, okay. So, nag-decision ka ngayon nang may opportunity na dumating dahil doon sa kakilala mong Italiano na nag-offer sa'yo. Para sa akin kasi minsan yung mga oportunidad, kamukha ngayon sa ginagawa natin dito sa GSS, para lang din sa kaalaman ng iba, no? When that opportunity comes, maski may bayad o walang bayad, is there anything that you think, you gut instinct Para sa akin, mararamdaman mo yun Ano ba yung mabibigay? Kasi minsan hindi lang pera-pera Minsan may mga pagkakataon na yung pala magbubukas pa ng mas malaking pinto. Diba sa'yo? Totoo yun. So, dito sa ginagawa namin sa Global Success Stories, no monetization sa ngayon, 'di ba? So lahat na nag-yes sa amin, tapos bigla kaming nakakansilan, parang minsan kaming hindi naman masakit sa loob, pero part 'yun ng lalo na pag emergency, we definitely understand the situation. Hindi maiiwasan. Pero alam mo yun yung tipong minsan kung yun lang yung parang disappointment kasi yun on the other hand. Pero hindi yun yung dahilan para tumigil ako sa ginagawa ko. So, ikaw, sa paggawa ng cake, ano yung mga challenges since ngayon na pagbukasan mo na yung store, nagkaroon ka ng agreement, I'm sure since then, magkaroon na ng mga challenges. Ano yung pinakamalaking challenges o challenge na talagang masasabi, uy, bakit? Parang, mali yata. parang gano'n. Dumating ba sa puntong gano'n? Dumating ako sa punto na gano'n na, hindi, more on sa sa clients. More on sa clients. Alam mo, merong, sinasabi ko lagi, no? Okay, bigyan mo ako ng design ng cake. Okay. Then, I'll try to, mabigyan ko ng justice. Kailangan mo. Mabigay ko sa iyo yung eksaktong gusto mo. Preference niya. Pero sinasabi ko lagi na, kahit gawa ko pa yon, hindi ko yung makokopya ng kopyang-kopya. Yeah. May isang kliyente, ibinalik yung cake. Baguhin mo kasi hindi yan yung napag-usapan natin. Hindi ganyan-ganyan. Okay, that's fine. Okay, it's part of the journey. So parang, alam mo yung, parang, ano naman tong kababayan ko, ang sakit-sakit sa akin, pero, hindi ko, parang, okay, nasaktan ako. Nasaktan talaga ako kasi pag napagod ka, hindi lang yun ang ginawa mong cake And then, tapos, ang taas pala ng expectation mo, bakit sa akin ka nagpagawa? Yun ang naisip ko. Pero, after that, sabi ko, okay, go. Gagalingan ko na lang next time. Yun. Gagalingan ko na lang next time. So, parang, para sa akin, tama na parang minsan, all we have to do is just makinig tayo doon sa feedback. Para sa akin, yung feedback, napaka-importante Yes. ng client. Ang kailangan lang natin kasi gawin sa feedback, di ba, is that makinig tayo. May basihan ba yung sinasabi or wala? Ngayon, kung sa tingin mo naman may point yung sinasabi ng client, I would rather, okay,
So, na-disappoint kita ngayon, but then I would make sure next time it would never happen again. O, yan yung goal o target mo na sa susunod, sana hindi na mangyari ulit. Kasi tama, masakit eh. Masakit talaga. Masakit masakit. Negative feedback is always been, pero ito ang totoo, realidad, di ba? Oo. Sa akin, mindset nating mga Pilipino, kadalasan, talagang hindi naman tayo legit na negosyante na kumbaga, may talagang, alam mo yung, di ba? Ngayon, para sa akin kasi, minsan, pag dumating yung point na may mga ganyan, kung sensitive ka masyado sa negative feedback, talo ka. Hindi daw. Huwag ka na magnegosyo. Huwag ka na magnegosyo. Diba? Kasi, tingnan mo, kahit gaano kalaking companies, si Apple, si Google, si Amazon, may mga negative reviews yan eh. Hindi mawawala yan. Kahit ikaw mismo na-experience natin yan as customer ng Amazon, na sobrang disappointed tayo sa whatever, kung ano binili natin. That's part of the thing. Pero we're not focusing on that. I think we should focus on the customer acquisition rather than focusing on the negative. Kasi, ang sinasabi ko parate, sa lahat ng mga nagninegosyo, ng mga kababayan natin, ito nga, part talaga ng journey sa pagbibusiness na minsan makakatikim ka ng negative review. Ang maganda lang, baguhin mo kung ano yung sa tingin mo po pwede pang improve. Kasi yan yung magbubukas ulit na pwede pa pala ma-enhance o pwede pa palang, may pwede palang ma-improve. So kaya nga nag-i-innovate lahat eh. Diba? So parang, para sa akin, kasi may iwan ka eh. Bukas ka lang. Huwag mo nang baliwalain. Kasi minsan, sa negosyo, pagka naman, although sila Apple, hindi naman nila na pinakikaalaman yan eh. Yung mga diba? Pero they are focusing on sales, diba? O mas maraming, sige lang, pasok yung kliyente. Kasi at the end of the day, diba, sabi nga nila, si Amazon, may mga talagang hindi mawawalang bad experience. Pero mas ano ba yung ginagawa nila para mas mawala yung bad experience? Kasi mas marami talaga na kahit na, lalo pagkaka-prime member ka, diba? Ginagawa, sige, balik mo na lang. Palitan ko na lang. Yes. Ayun eh. Simple, pero at the end of the day, may disappointed pa rin. Hindi mo pa rin kasi pwedeng mawala talaga yung mga taong ganun. Okay. But anyway, so isang napakagandang bagay na natutunan mo dito sa experience mo, na ika nga, nasa ulian ka ng cake, ano yung paraan, bakit mo nalagpasan yon? Ano ginawa mong, kumaga, actions para ma-overcome? Para ma-overcome? Ngayon medyo natutunan ko na alam mo yon, lahat ng sinasabi nila, hindi ko na, binibigyan ko ng pansin, pero hindi ako tumitigil dun lang. Ayan, tama. So, okay. Galing. Hindi okay sa'yo. Sa susunod. Okay lang, sa susunod. Gagalingan ko pa. Oo, gagalingan ko pa. And then, dati kasi, alam mo, ilang araw akong masama ang loob. Oo, ganun. Ngayon, hindi. Kailangan, kasi ako yung nahihirapan. Tama. So, sabi ko, okay, forward na tayo. Yeah. Hanggat may nagpapagawa sa akin, okay, gagawin ko lang yung trabaho ko. Then, pag wala na, siguro it's about time na tumigil na ako. Pero, awa naman ng Diyos, hanggang ngayon, alam mo, ang tagal ko na nagbe-bake, ang tagal ko na Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Sinasabi ko lang lagi lagi ko pa rin silang after ng, parang hindi ito natatapos na pag nabayaran mo okay na. After ng kailangan mag-message ako. Kumusta? Anong nagustuhan nyo ba? Okay. May ba? Sa tingin feedback mo ba? lang. Humingi ka ng feedback. Humingi ako ng feedback, oo. Binabalikan ko talaga sila. Ganda. Galing nun. Binabalikan ko sila. Kasi, para sa'yo ngayon, parang prepare ka na ba na marinig kung ano man sasabihin, negative o positive? Pero mas masarap lang talaga, para sa akin, yung makarinig ka ng very positive feedback, which is, minsan parang, mas lalo kang sarap eh, di ba? Parang na-up talaga yung confidence mo. Tapos pangalawa, para sa akin, minsan lang din nga, tama yung iniisip mo, at nabalikan lang natin yung kanina nasabi mo nga, minsan parang pag sinabi, sarap naman ang cake mo, pero parang sa atin, parang binubola mo lang kami, o tayo. Pero, instead of us, salamat naman, na-appreciate. Kasi para sa akin, pagka ganun yung naging flip lang ng mindset. Di ba? Na parang, salamat, na-appreciate mo yung gawa. Pinag-aaralan ko siya. Naaaral yung skills kasi. Kasi minsan lang, feeling ko, dahil sa mga ganong, lahat naman tayo nakaka-resonate sa ganon na, binubula mo lang ako baka naman ganon. Pero, on the other hand, pag sineryoso din natin, tama naman siguro. Pero it doesn't mean na pagka sinabi na sa tao magaling ka, hinto ka na doon. Kasi para sa akin, ano pa, yung pwede kong pwede ko gawin para mas gumaling pa. Diba? Kung magiging ganun yung mindset, ang sarap lang kasi nga magtutuloy-tuloy. Diba? Kasi ang daming kabataan ngayon na mas magagaling, mas maano. Tama. Alam mo, kasi pag
may kwento ko lang, no? Oo. Meron dun kasi nasa ano lang ako, nasa isang merkato. Yeah. Nasa isang box lang kinuha ko. Dun sa merkato na yon, may box 45, na ano din, cake design din. Okay. Italian. So when you say nasa market yung pwesto mo ngayon, Oo. so box yan. Box yan. Okay, para Kumuha lang. ko ng isang box. Okay, kumuha ka ng isang box tapos may kakatabi ka rin na pares kayo ng ginagawa. Ako 23, while siya is 45. Pag may lumalapit sa akin na Italian, no? Baka po nagkamali kayo kasi si Gaya po is andun siya sa box 45. Okay. No? Sabi niya, no, ikaw ang hinahanap ko. O, diba? Nakakatuwa lang kasi Ang sarap. nakakain yung cake ko is natitikman nila sa mga anak ng mga kapwa nating Pilipino na birthday, and then natitikman nila yung cake ko. So, pupunta sila sa akin, no, ikaw yun kasi ikaw yung gumawa ng cake ni ganito. And then, well, ipinupush ko ba siya na hindi ako yung tipo na, kasi mas bata sila eh. Okay. Kasi sabi ko, Baka nagkamali ka lang, parang ganun pa. nagkamali ka lang, ma'am, andun po yung Galing. si box, sabi niya. Kaya pag naririnig lang ng mga kaibigan ko doon sa place na yon, sabi niya, ikaw lang yung Humble. negosyante na pinupos mo doon yung sa halip na kumain Sa yung kompetensya. kliyente. Sa kompetensya. Oo, sa kompetensya. Sabi ko, hindi kasi kanya-kanya naman tayo. Ako, sinabi ko talaga, kasi nauna siyang nagtayo, sinabi ko sa kanya, Gaya, itong lugar na kasi na to, mas okay din sa akin. Hindi ako pumunta dito para maging makapagkumpetensya rival sa'yo. tayo. Oo, sabi ko. oo. Total, may kliyente ka. Kasi nahuli akong dumating, Yeah. so bilang respeto sa kanya, ngayon nga, alam mo, magkaibigan kami. Pag kailangan niya, pumunta siya sa akin. Pag ganun yung... Kasi para sa akin, kasi sa totoo lang, para sa akin sa mga negosyo, totoo nga mas magandang may kakumpetensya tapos ikaw pa napipili. Pero para sa akin, kung kaibigan mo yung kakumpetensya mo, mas okay. Diba? Masarap lang, community dating eh. Ako yung lumapit sa sana kasi ako yung mas nakakatanda. Kasi sila bata pa sila eh, parang halos anak ko na sila eh. So, okay. Pero yung cake ba na ginagawa mo, pares kayo ng flavor, magkaiba? No. Pilipino sila sa'yo? Italian, ako more on Pinoy. Pinoy, Taste, okay. Which is, okay na yun talaga. Mas maganda mag-combine, di ba? Na kakilala mo sila. Tapos, di ba? Oo, pag kulang sila ng farina, kulang sila ng ganyan, ng chocolate, okay, go. So, hindi. Ngayon parang dumating, nag-uumpisa pa lang ako, 3 years pa lang itong negosyo ko. Pero masasabi ko na, alam mo, masarap yung happy ka sa ginagawa mo. Although, syempre, kailangan ng tiyaga talaga. Alam mo, nag-uumpisa ako mag-work, 5 o'clock ng umaga, gumigising na ako, naglalakad na ako, pumunta na akong work. Minsan 12 o'clock ng gabi. Grabe. Oo, kasi... When you say work, nung nagtatrabaho ka ito? No. O itong ngayon sa cake making? Sa ngayon. Kasi nasa umpisa pa lang ako eh. So ginagawa mong gumising ng 5 o'clock para sa supplier ba to? No. Para mag-produce ako para laging fresh yung aking tinapay. Kasi ang tinapay mo, hindi mo pwedeng gawin na... Alam mo yun? Gusto ko, gagawin ko siya sa umaga. Para kakainin siya ng lunch. Ng hapon. The same day. Oo. So instead of you gawin ng... Ayoko na ng ahead of time. Ayoko na makarinig na ang tigas ng tinapay mo. Okay. Alam mo yun, Which just makes sense. Oo, di ba? Parang, so sakripisyo muna ako. Totoo. Sakripisyo muna ako. So, kasi malalaki na yung mga anak ko. Parang sabi ko, hindi na naman, kung halimbawa man, nalilate ako ngayon, medyo, kasi ako hanggat, sabi ko kasi, 52 years old na ako. Hanggang kailan pa ako pwedeng, alam mo yung lakas ko. Yeah. So sabi ko, parang naibigay ko na sa mga anak ko. Ilan taon yung panganay mo? Panganay ko is 25. Babae? Babae. Interesado sa cake? Hindi. No, registered nurse. Okay. Trabaho na siya. Yung bunso ko is magti-21. Babae din? Babae din. Interesado siya sa cake. Okay. Pero sabi niya, maliit pa yung kinikita natin para sa dalawa. Okay. So, nag-work muna siya sa ibang Okay. That's good. That's good. I mean, getting work para mag-experience sila ng ibang Tama. Mas maganda. Para sa akin, importante kahit yung anak na mayayaman, di ba? Sabi nila, imbis na magtrabaho ka at bibigay ko na lang yung pera siya, magtrabaho ko muna sa iba para makasubukan mo kung paano kumita ng pera at paano pinagtatrabahuhan at pinaghihirapan yung pera. At saka ang ganda rin kasi na yung anak ko is mga nakita, kasi sinasama ko sila sa work, nakita nila yung sacrifices namin mag-asawa. Galing. So ngayon, mas marunong pa silang maghawak ng pera kaysa sa akin. Okay. Tama. Ako, masyado akong... Pero, syempre, salamat kay Chinkitan. Nanonood ka ng mga videos niya? Yes, pero Galing. parang late ko na siyang nakilala. Oo. Pero there's no naman, di ba?
Okay. Tama. It's never late kasi yung KFC, di ba? 65 years old. So, 52. Di ba? Pero sa akin, tama din yung sinasabi niya. Lesson na pag naintindihan mo na at nakuha mo yung mga natutunan. Sa akin kasi, there's no point to be inspired or motivated kung wala ka rin lang gagawin. So, sa akin, kung may natutunan ka, may particular question ka, saan ba yung weakness ko, ano pa ba yung pwede ko gawin, panoorin mo yung specific videos na sasabihin niya at pag in-advise niya kung ano yung natutunan mo, so that's a particular video na nag-invest ka, let's say half an hour, 20 minutes, whatever, apply mo agad. Doon sa particular situation. Kasi yun yung ngayon si Boss Chingitan, nung na-interview ko siya ng personal, sobrang bait lang at talagang bukal sa puso ang pagtulong sa mga OFW. So ngayon, kakolaborate natin siya. Kung gusto niyo magpa-mentor ng mga bayad, pwede niyo siyang kontakin directly, hindi sa amin. So collaboration kami na siya yung magme-mentor sa amin para i-guide kami para mas mapalaki pa natin yung GSS. Para lang sa kaalaman ng iba. So si Boss Chingitan po ay collaborated ng GSS para kami i-guide niya. Siya po yung nagme-mentor sa akin itself para kasi kailangan ko palaguin pa natin yung global success stories. So, kailangan ko talaga kasi nag-umpisa ako sa bahay kasi wala akong knowledge. So I think talaga. Galing. So sa akin, ito, makwento ko lang ulit. Maaring narinig na ng ibang mga viewers natin to. Pero sa iyo ba, ikaw ba gusto mong magkaroon ng mentor o hindi mo importante sa iyo may mentor? Kailangan ko ng mentor. Kailangan mo ng mentor. Kasi alam ko lang mag-bake ng cake. Okay. Doon sa pero kailangan matutunan ko how to handle how to sell those things na nandiyan na. Okay. So kailangan ko, hindi ko kaya. Kailangan ko lang Pero sa ngayon kasi ako naman kasi ganun. Nag-i-invest ako sa pag-aaral. Nag-umuwi ako educational. Gaano ka-importante? Tama. Ito, balikan natin, di ba? Kasi lahat tayo, sa akin, ako din, nung nagsimula, ang dami ko nang pinagnegosyohan. Sabi ko, nabanggit ko nga ito kay Boss Billy, di ba? Kasi katatapos ng interview natin sa kanya kanina. At nasabi ko sa kanya na mapapanood na ng mga audience to, paulit-ulit tayo. Pero at the end of the day, hindi ako nagsasawang ulit-ulitin para lang ma-remind na gaano ka-importante yung mga bagay na hindi pa natin alam, na kailangan natin i-acknowledge na hindi natin alam yon. At the same time, magpatulong tayo doon sa mga kaka-guide kasi yun yung walang shortcut talaga sa business para lang mag-guide ka kasi gaining an experience kasi sa akin, ang dami ko ng maliliit na negosyo na pinasimulan sa Pilipinas pa Pero ang ultimate goal para makatulong tayo sa mga taong kamag-anak para mabigyan ng trabaho sila, 'di ba? Isa 'yon at kasi potentially pwedeng maging passive income but unfortunately, sometimes hindi madali. Kasi wala akong alam Kasi ang alam ko lang, pag naitayo mo na yung negosyo at nandiyan na may pwesto ka na, lalapit na yung tao, hindi hindi. Diba? So, ang dami pa pwede gawin para mas mapalaki mo pa yung sales ng hindi lang dun sa pwesto nang gagaling yung benta. If that makes sense. So sa akin, ate, sa'yo, ano ba ang success? Paano mo, yung salitang tagumpay, ano ibig sabihin sa'yo ng tagumpay? Kasi maaaring yung tagumpay sa'yo ay iba sa akin. Okay. Diba? Success. Ano sa akin ang success? Yes. Sa akin naman, simple lang success sa akin. Alam mo yon yung parang, unang-una, buo ang family ko. Number one. Yeah. No? Yung mga anak ko, okay, stable sila. Mm-hmm. And then, alam mo yung good health. Kasi pag may good health ka, kaya mo kaya mo magtrabaho, kaya mo yung pera kasi nakikita. Mm-hmm. And then, basta may, yun, para sa akin, yun ang success. Ewan ko kung may sense. Of course, meron. Na basta buo yung pamilya ko kasi gusto kong, kahit halimbawa, sa ngayon, ipinapaliwanag ko sa mga anak ko, malalaki na kayo, kung kulang man ng time ko, kailangan aralin ko pa yung pagmamanage ng time ko kasi ako, trabaho. Yeah. So, communication sa asawa. Buti, pasalamat din ako sa asawa ko. Supportive. Yes. Siya ang kasi hindi naman ako nagwo-work di ba? Pera namin yun yung perang ginamit doon. Tapos, sabi ko nga hanggang ngayon, 3 taon na ako, hindi ko pa naibalik yung pinuhunan ko. Okay, so, balikan natin yung puhunan. Bago natin ituloy doon sa success. Pero napakaganda ng sagot ninyo. Sabi ko nga, unang-una, walang maling sagot. Walang maling sagot. Dahil yung success sa iyo, maaaring hindi success sa iba, maaaring success sa iyo. So, lahat ng success, in other words, kung ano yung nakakalagayin mo ngayon, maaaring success ka na doon. As long as you are happy where you are now, di ba? So, considered success. Not necessarily money yung success. Kasi yung iba, parating, pag naging successful ka, may pera ka Maraming successful. Importante kasi
ang money, pero hindi nila na-feel na successful sila kasi nga nag-fail yung family. For example, naging divorce, maaaring hindi rin success, di ba? So magkakaiba tayo ng point of view. Obvio at saka ng meaning ng success o ng definition ng success. Tama. So, sa akin, ate, sa pinagdaanan mo, sa experiences mo bilang nagsimula sa pagiging babysitter, nag-domestic helper, naging trabaho sa shop ng mga cakes, nagbitinda ng biscuits. Ano yung mga aral at pinakamalaking natutunan mo na na-apply mo ngayon sa negosyo mo? Doon sa true experience all those years na nandito ka kahit nung bata ka pa na kumbaga, kasi sa buhay may isang bagay na darating na talagang tatapiking ka eh. Ito na bigyan ka ng isang problema tapos na-solve mo. Okay. Para sa akin, para ma-solve mo yon dahil yun sa experience. Okay. Diba? Ikaw, sa'yo, ano ba? Pinakamalupit na nangyari at natutunan mo bilang isang, ngayon, masasabi kong negosyante ka. Diba? Ano ba? Meron ba? I'm sure, meron yan. So, for example, yung kanina, balik ko lang ulit yung tanong. Di ba base sa kwento mo kanina, may bumalik nagsuli ng cake, di ba? Okay. Para sa akin, isang bagay na dapat meron kang lessons na natutunan doon. Na sabi mo nga, ang sagot mo nga, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi mo kanina, sa susunod igagalingan ko para hindi na maulit ulit. Okay. So, that's one example of good. Good. Kumbaga, isang bagay na natutunan mo sa part ng journey mo na talaga namang ang lesson doon, in my observation, is that to be better, no? next time. Di ba? Sa ibang bagay, ano pa? Ano pa yung mga isang bagay na talaga namang pinagdaanan mo na masasabi mong, oy, buti na lang natutunan ko to dati. Kasi lahat, di ba? Kasi parang, ganito na lang, no? Ang pagkakaintindi ko is ganito na lang. Na-apply ko ngayon sa ano ko. Yeah. Ewan ko, parang pinanganak na ako na gano'n, na friendly ako. Okay. Ako, yung parang, at saka matulungin ako. Okay. So parang ngayon, parang pinabalik ba sa akin? Kasi parang, wala parang, kasi pagka, friendly ako sa mga although may times na, Parang nga sinasabi mo ngayon, na para sa akin, ang natutunan ko, mula nung nagsimula, maging humble at tapos palakaibigan. Palakaibigan ka lang. Ayun. And then, na-appreciate nila. And then, pinagbubutihan mo yung work mo. Tama. Yung ini-offer mo. Galing. And then, hindi sila nawawala. Andyan lang sila. May nawawala. Okay? Hindi na mawawala yan. Hindi may iwasan yan. Pero hindi, doble yung bumabalik sa akin. Galing. At saka, natutunan ko rin lang na, alam mo yun, yung, okay, magpasensya. Ganun lang ang buhay. Okay. Parang go lang, wag mo nang patulan silang lahat. Dati patol ako ng patol eh. Yung, dati na ano na eh, parang, yun ako. Parang yun ang pagkatao ko ba na hindi, walang, laging nasa isip ko, pag may problema, lahat ng problema, may solusyon. So, hindi ako mag-i-stuck dyan. Hindi ako Siguro, maswerte din ako na hindi, kasi parang napakalaking bagay na, although hindi po yung pamilya ko, okay lang. Yeah. Dahil nagkaroon ako ng asawa na good provider. Yeah. And then, hindi man perfecto yung perfect yung pagsasama niyo mag-asawa, pero andyan siya lagi na, minsan kasi mapaghanap lang ako eh. Normal naman yun, di ba? Wala naman, parang ganun lang, lahat ng problema may solusyon, kung hindi ko. Parang kahit yung, at saka, dapat alam mo yung tamang tao na lalapitan mo. And then kung halimbawa mali man yung tao na lalapitan mo, then go ahead. Ganun pa rin. Hindi ako yung... Okay. Ewan ko kung may sense yung sinasabi meron, ko. Absolutely. Definitely meron. Pero ganun lang. Pero yung... Sa trabaho ko kasi lahat ng bagay na ginagawa ko, pinagbubutihan ko talaga. Galing. Pinagbubutihan ko Importante sa akin din yun. Yun. Bigay mo yung 110% palate. Oo. At I'm sure somehow people would recognize that. Oo, parang sa tagal ko ng trabaho, dalawa pa lang ang na-encounter ko. Dalawa pa lang na-encounter ko. Na sinabi nila na kulang yun. Bakit yung chocolate cake mo? Kulang yun. Damihan mo pa. Oo, walang joke. Oo, In my opinion, kasi mas siya. Diba? No. Haters o negative feedback, I mean, it's a bad thing. But then unfortunately, it will happen, di ba? Oo.
Pero the reason people is scared o so much worried about negative feedback, minsan naapektuhan yung pangarap mo na. Kasi pag mas focus ka dun sa customer satisfaction, in my opinion, parang walang masama dun eh. Ang hindi lang maganda, kasi nga... Pag nag-stay ka na lang doon. Hindi. Mangyayari. So, magkakaroon ng disappointment. Samantalang kung padamihin mo ngayon, yung gusto... No. Not the disappointments. Paramihin mo yung client, pero huwag kang mag-alala dun sa negative. Yeah. Let's focus on paramihin. Paramihin. So, but in other words, as long as controlled yung pagdami, in your case, for example, kasi ito nga yung sinasabi na pag nag-expand ka ng too quick at hindi planado, may pwedeng, yung angat na gano'n, may biglang bagsak eh. Tama, naniniwala ako doon. But then, pag naplano, yung paglaki, pero habang lumalaki, hindi masamang lumaki. Hindi masamang dumami yung gagawin mong cake. Correct? Sasama lang yung magiging good problem kasi pag dumami. Tinama, kunyari, imbis na ang nagagawa mong cake ay 3, nahihirapan kang gawin yung 3 cake kasi sunod-sunod. Maaring 10. Okay. Sa tingin mo, problema, di ba? Kasi, paano ko gagawin to? Ang dami ng order. It's a good problem, correct? So ngayon, ang solusyon, hindi mo na kayang gawin. So, ano ba yung pwedeng bagay na hindi maapektuhan yung quality ng cake ko na pwede kong ipagawa sa iba? Kunyari, which is pwedeng yung anak mo, not necessarily anak mo. Kung gusto ng anak mo, why not? Mas maganda. Pero, sa akin, yung pag-expand, di ba? Yun yung sagot, expansion. Pero doon sa problema ng, hindi ko na kayang gawin mag-isa eh. Nagets nyo? Yes. Okay. So, para sa akin, huwag tayong matakot na makatikim ng negative feedback. Pero dapat magising tayo pagka may tinapik at nagbigay ng feedback na negative, gawin natin yung tama. Para sa susunod, hindi maiwasan na yung ganun. Kasi ang nagiging problema lang pagka dumating na yung negative review o negative feedback, pero wala kang action na ginawa para masolusyonan yun. Paulit-ulit na problema hanggang sa mabubuisit ka na mismo. Hindi, pero ano sa tingin mo, no? Question ko rin lang, no? Okay, marami akong cakes, no? Ang minimum ko kasi is 10, no? 10, okay. Okay, so pagka halimbawa, sa 10 yun, isa lang nagreklamo sa'yo. After marami ng years, lagi sinasabi, okay yung cake mo, hindi masyadong matamis, hindi nakakaano. So, isa sa 10 nag-complain? Oo, halimbawa. Oo. Isa sa, Yeah. Buong buhay ko na nagkikake ako. Okay. Sabi niya, bakit yung chocolate cake mo, walang kalasa-lasa? Dapat, anong gagawin mo? So, I mean, anong gagawin mo? Yung 99%, nagsasabi, okay naman siya. Pero tama nga eh. Kaya nga ito yung sinasabi ko nga eh. Ito yung lessons doon eh. So, parang walang pagkakaiba doon sa bond paper na white. Okay. Nagkaroon ng tuldok na isa, which is yung negative in this case, di ba? But kailangan mong tingnan yung mas maliit na isang katuldok as a human, human nature yun eh. Pero as a negative feedback, samantalang kung magpo-focus ka, siyam naman yung nagsabi eh. Pero kasi sa bilang tao, pag may nagsabi ng isang negative review, kaya huwag tayong mag-focus dun sa negative review. Yun yung sinasabi ko talaga, parate na huwag ka doon mag-focus. Mag-focus ka doon sa siyam na nagsabi ng mas mabuti. And then focus something, ano yung something doon sa isa na nagsabing hindi, ano yung pwede ko gawin para sa susunod, hindi mangyari ulit. That's it. That's the solution. Yun na nga eh. So, alam mo, hindi ko alam kung tama ang ginawa ako, no? So, parang, okay, fine. Sinabi niya, dapat nilagyan mo ng cream cheese. Dapat ganun. Okay. Okay, sinabi niya kung ano yung dapat kong gawin. So, hindi ko ginagawa yun. Parang bakit, alam ko naman yung ginagawa ko, pero ba't mo kailangan nung turuan? Bakit? Hindi. No, it's okay kung ano naman, di ba? Parang hindi pa pwede. Kung red velvet yun, okay. I can use cream cheese talaga, no? Okay. So, bakit kailangan kong baguhin sa isang tao? Sa siyam, okay eh. So pare-parehong, ang ibig mo sabihin, pare-pareho yung ginawa mo sa siyam, isa lang yung nagsabi na hindi. Oo, na ganun. Wala. Just ignore it. Ignore ko na lang siya. Okay, exactly. Sabi ko, marami kaming marami namang bakers dito. Go. Exactly. So that's fine. So sa akin, as long as na alam mo sa sarili mo at this particular product, ginawa mo naman yung... Kasi pinag-aralan ko naman yun eh. Tama. Dapat, tsaka hindi yun eh. Kasi alam ko yung ginagawa ko. Ito yung sinasabi ko parati simulat kanina. Na sa negosyo, kahit gaano, you cannot please everyone. Yeah. That's part of the deal. Diba? So, pag may ganon, just move on. Diba? Next tayo, basta sa akin, 9 out of 10, perfect. Just keep going. I mean, kung anything that you can enhance,
feedback, bukas ka doon, but then on other hand, it doesn't mean na gawin mo yung sinasabi niya. No. Diba? Just, okay na yun siya, masaya na ako doon eh. Okay, oo, yun. So move on, kalimutan mo na yun. Wala yung negative review na isa, na sa ganung bagay, ang importante, mas majority of the people say that is great, it's nice, is good, it's tasty, delicious, and everything. That's good. But anyway, so matatapos na yung question natin. Nandun na tayo sa, kung makakausap mo ngayon, yung batang version mo. Okay. Okay? Nung umalis ka sa Pilipinas, anong gusto mong sabihin sa kanya? Batang si Ate Penny. Si Penny. Oo. Anong gusto mong sabihin sa kanya na after 52 years o kung kailan ka man naalala mo yung last memory mo, siguro nagkaisip ka mga 7 o 8, whatever. Wala, parang ang sasabihin ko sa kanya? Oo. Na alam mo, maswerte ka. Okay. Napakaswerte mo. Oo. Wala namang kulang eh. Parang wala. Wala. Sasabihin masaya ko, ka lang. Maswerte. Oo. Hindi mo siya advise na keep going? Or so go. Ganun lang. Go, pagbutihin mo pa. Kaya mo yan. Di ba? Di ba? Hindi. Maswerte ka at saka pahalagahan mo yung mga bagay na dumarating na biyaya. Hinay-hinay lang. At saka dapat lagi kang makontento kung anong meron ka kasi tumingin ka sa paligid. May mas less fortunate, parang ano lang naman simple lang naman parang dumating ako sa point ng buhay ko na hindi kailangan ng maraming pera. Kailangan ng peace of mind. Okay. Okay yung relationship ko sa aking asawa, sa aking mga anak. That's good. Yun lang. Kung kaya kong tumulong sa iba, bakit hindi? Why sa mga immediate family at hindi naman ako nagkulang siguro doon. Galing. Dahil naniniwala ako na pag nagbigay ka, doble ang babalik sa'yo. Totoo yan. Pero ngayon, lagi ako nakikinig kay Chinky. Okay, good. That's good. Magtira ka para sa sarili mo. Exactly. Tama. Matutuwa yun. Oo, how to handle yung proper handling of money. Exactly. Galing. So, yun yung isang bagay na advice mo sa sarili mong version. Okay, that's good. So, ngayon naman, sa lahat ng kababayan nating OFW na hanggang ngayon ay patuloy na lumalaban, anong gustong mensahe mo sa mga kababayan natin na isa ring OFW, maaring may pinagdadaanan? Ano yung isang mensahe o inspirasyon na gusto mong ibigay sa kanila? Allora, ang gusto ko lang ibahagi, parang dami nanonood sa ating mga kababayan natin na OFW din. Hindi, maraming pagsubok. Hindi mawawala ang pagsubok. Basta, huwag lang tayo mag-focus sa mga negative na bagay. Parang, merong lahat ng problema may solusyon. Magdasal. Hindi ako pala simba. Okay. Pero ako naniniwala ako sa Panginoon. Kinakausap mo siya. At ako kinakausap ko siya. Siya lang talaga yung nagbibigay sa akin ng At saka, bukas may panibagong, lagi kasi sinasabi yun, kung ngayon napakahirap, bukas siguro iba naman. Okay, tama. Bukas, pagising mo, iba na yan, itulog mo lang. Tama. O ganon. Galing. Yun lang, ganon lang ako. Huwag lang sumuko. Tuloy lang laban. Go lang. Galing. At saka sipag at tiyaga talaga. Sa tingin ko, pag magkasama yung dalawang yon, sipag, tiyaga, sakripisyo, okay Pag sinamahan mo pa ng disiplina, mas maganda. Yeah. Diba? Ng disiplina. Parang sabi ko nga, kung may sipag at tiyaga, walang magugutom. Galing. Oo. Ngayon na lang, 3 advice dun sa mga maaring may nanonood, nakaka-resonate, na maaring magaling din gumawa ng cake. Okay. Si Ate Penny ngayon na nagkaroon na ng pwesto, may pwesto sa market dito sa Roma, Italy, o kahit maliit. At saan nagsisimula yung malaki? Sa maliit. So lahat tayo pwede mangarap at magsimula sa maliit. At I always recommend o advise na magsimula tayo sa maliit. Kung ang importante kasi para sa akin ay yung magsimula. Kasi kung hindi ka magsisimula at wala kang ginagawa, it will never happen. Okay. Ngayon samantalang nagsimula maliit, bisa natin sa maliit. Lahat mas maganda. Simulan mo sa maliit, as long as na alam mo yung ginagawa mo at gusto mo ginagawa mo, malayo mararating mo. Para sa akin. Ikaw, hingan lang kita ng advice, 3 advice na pwede mong maibigay sa mga kababayan nating OFW na, especially yung mga taong
gumagawa na ng cake na talaga namang hilig nilang gawin yung cake, pero hindi nagkaroon ng lakas ng loob para gawing negosyo yung paggawa ng cake. Tatlong advice. Alora, unang-una, lakas ng loob. Tapos, walang masama na mag-try. Continue mo lang yung gusto mong gawin. Tapos, kung kailangan nyo ng tulong, kung saan lalapit para makapagbukas, pwede naman ako magbigay ng advice sa inyo. Kasi yung pinag-umpisan ko. And then, ganun lang. Huwag kayong matakot. Oo, maraming binabayaran tax, pero carry naman. Galing. Lakas ng loob. Lakas lang ng loob. Huwag kayong matakot, huwag mangamba. Umpisahan na kaagad ngayon. Lalo na sa mga kabataan. Mas bata sa akin. Kasi ako, late na ako nakapag-umpisa. Dahil laging may takot, pero magagaling tayo eh. Kaya natin to. Ang ganda nun. Magaling tayo. Huwag tayong parang... So, kung ikaw ba, babalikan mo dapat, mas inagahan mo pa dapat. Mas inagahan ko dapat. Yung simula. Mas nagkaroon ako ng lakas ng loob. Pero kasi, laging salamat sa asawa ko eh. Kasi ayoko mag-umpisa ng negosyo na marami akong utang. Galing. Ayoko mag-umpisa ng negosyo talaga na. Kasi, at saka, gusto ko talagang magnegosyo na alam ko, kahit wala akong sweldo, okay lang. Yeah. Bado abante. Kasi gusto mo yung ginagawa mo. Oo, gusto ko yung ginagawa ko. Tapos, ganun ka-importante sa akin yung passionate ka na tinatawag na kahit wala kang sweldo, this what I'm doing ngayon. Sa JSS, wala akong sweldo. Correct? The reason I'm doing is I'm enjoying. Kausap kita ngayon, hindi man kita kilala. Nung mga nakarang araw, ngayon kakilala kita. Ang sarap lang na sana sa ginagawa ko na ito, ang reward ko, hindi man pera, pero sana siya makakapanood, ma-inspire sila. Ang sarap ng pakiramdam. Diba? So, sa akin, makatulong man lang doon sa mga taong kababayan natin na OFW mag-decide o dahil sa video ni JSS o ng Global Success Stories, na-inspire kami, nagtayo rin kami ng negosyo. Sa akin, winning na ako doon. Oo, masaya na ako doon. Hindi sa pera. Exactly. Oo, pero kaya hindi, ganun lang. Go lang. Sa mga kabataan dyan, umpisahan nyo na ngayon. Kasi, lalo't kung may talent naman kayo, okay lang yon. Kasi, ako kasi gusto ko yung okay lang kahit wala akong tao, wala akong kailangang sweldohan. Then ako lang, kahit wala pa akong kitain, kahit ibabayad ko lang muna sa tax yan, ibabayad ko sa ganyan. Yeah. Okay lang. Then, walang utang, so okay na. Hindi, sa akin yung utang ganito. Paliwanag lang kita sa utang natin. Balikan natin yung utang. Okay. Sa akin, kung expansion yung iutangin, okay. Kung utangin mo pang bili ng handbag, pambongga ng birthday celebration or pang holidays, not good. No. Business expansion, utang, go for it. Kasi lahat ng negosyante, kaya lalo silang lumalaki, ang galing nila mangutang. Wala akong power niya. Oo, kailangan natin mag-usap para bigyan ka ng lakas ng loob para makapangutang. At anyway, so gusto ko lang, yung mga taong, mga taga-Roma, maaaring hindi ka pa kilala, malawak, o kahit kung nag-deliver kayo. So gusto ko lang, kung may nangangailangan ng cake, ito na yung pagkakataon mo para kausapin sila. Yun yung camera. Saan mahahanap si Ate Penny? Okay, ako po si Penny na Sweets BMM. Nasa po ako? Sa Mercato Maliana, Box 23, Via Cotillano. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng aking product. Sa patuloy na sumusuporta sa akin. Napakalaking bagay po yun. At sana patuloy na mabigyan ko ng kayo ng yung tamang Serbisyo. Okay. Kilala niyo po kung sino kayong lahat na patuloy na tumatangkilik sa akin. Maraming, hindi ko na kayo kailangan isa-isahin, hindi ko na nga po kayo kilalang lahat. Basta nakita niyo akong nag-smile sa inyo, yun ay way ng aking pasasalamat sa inyo. Minsan kung natatagpuan niyo po ako sa tindahan na nakasibangot is dahil dahil pagod na po ako. Pagod lang po. Pasensya na po din sa iba na halimbawa may time na nakasibangot ako pero hindi ko man po nasasabi sa inyo pero taos puso ako nagpapasalamat talaga sa inyo kasi may Sweets PMM ngayon dahil sa inyo. Maraming salamat po. Okay, may Instagram, Facebook, website. Sa Facebook lang po, dahil matanda na. So, Facebook lang po ang ginagamit ko. Ano yung Facebook niyo? Paano nila hanapin? Sweets PMM po.
Okay. Sweets PMM. Galing. Okay. Basta maraming salamat po Number. sa lahat. Gusto mo ibigay? WhatsApp number? WhatsApp number 338-5919-676. Okay. Galing. Okay. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Maraming salamat at saka sa inyong lahat. Maraming salamat sa opportunity. Okay, thank you so much, ma'am. At nagpapasalamat lang din po kami sa oras na pinagkaloob niyo sa amin at talaga namang na-appreciate namin yung oras mo. At sana po ay nakapag-inspire ulit tayo ng ating mga kababayang OFW. So, kung kayo po ay nag-enjoy at may natutunan, pakishare lang po at mag-subscribe sa aming channel para masuportahan niyo po kami, para makagawa pa po kami ng mas marami pang video katulad nito. Sana po ay ma-inspire namin kayo ulit. Maraming salamat at hanggang sa muli. Thank you. Thank you, ate. Thanks so much po. Thank you very much.